Magandang araw mga kaano, ngayon nga pala tayo ay magluluto ng guya at ito nga pala yung gustong gusto ko rito, itong mga itlog. Inuna ko nga pala muna na balatan at saka hiwain itong bawang at sibuyas, kaso lang sa di malamang dahilan hindi ko pala naipindot nung hiniwa ko nga pala yung mga bawang. Gawain ko kasi na kapag nahiwa ko yung sibuyas, i-stop ko muna yung video saka ako magbabalat ng bawang, kaso lang hindi ko pala napindot ulit kaya habaan na lang natin yung exposure sa sibuyas. Nung makatapos na nga ako na maghiwa ng bawang at saka ng sibuyas, lumabas naman ako rito para tignan nga itong paglilinis ni nanay dahil wala pang tiwala sa akin para maglinis nito. Cute na cute nga ako rito sa mga itlog na to, parang kay sarap-sarap. Bukod sa itlog, ito pa nga yung pinaka-paborito ko rin, itong balon-balunan. Kung maaalala ko nga dati, lagi kami nag-uunahan magkakapatid kung sino nga ba yung unang kukuha ng ulam kasi panigurado kukunin itong balon-balunan. Nung natanggal na nga ni Nana yung mga sobrang taba rito sa guya, inumpisahan ko na nga ito na hugasan. Naghuhugas na ako. Lagyan ng suka at saka toyo. Paminta, laurel. O, narinig nyo ba mga kaano yung instruction sa akin ni nanay? Lagyan ko nga raw ng suka, toyo, paminta, laurel. Sa totoo lang kasi mga kaano, hindi pa naman talaga ako ganun kasanay magluto. Kaya kada luto ko, binibigyan muna ako ng instruction ni nanay. Pero naman kapag wala siya, naku, pinag-experimentuhan ko na nga lang yung mga niluluto ko. Pero naniniwala naman ako na masasanay rin tayo, maaring hindi nga lang sa panahon ngayon, pero pagdating ng tamang panahon. At saka isa pa mga kaano, after ko naman magluto, ine-enumerate ko ulit sa isip ko yung process ng pagluluto para bang nagre-review kasi alam ko pagdating ng tamang panahon, kaya ko na rin to mag-isa, ay sana all. Nung nahugasan ko na nga at nabasag yung isang itlog, naglagay na nga rin ako dyan ng mga pampalasa tulad ng sabi kanina, bawang, sibuyas, pamintang buo, pamintang durog, tapos itong tago-8 na Ajinomoto, pero optional lang kung ayaw nyo ay wag na pong lagyan. Naglagay na nga rin ako dyan ng toyo, pati na nga rin ng suka. Sa totoo lang mga kaano, naparami nga tayo ng toyo doon. Nakalimutan ko, masyado nga palang malakas tong topa ko. Tapos, naglagay na nga rin pala ako dyan ng konting asin. Hindi ko na ipinakita kasi mga kaano, secret lang to pero umalat yung luto ko. Nakalimutan ko kasi masyado nga palang malakas itong toyo ko. Natalo pa yung ibang brand. Uy, charis. Kaya nung nailagay ko na nga lahat ng pampalasa, inumpisan ko na nga ito na haluin para naman kumapit yung lasa sa isa't isa. Ay, sana all. Eh di ayun na nga, gisahan time na nga. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin alam kung ano nga ba talagang dapat unahin, kung bawang nga ba o sibuyas. Eh dahil naman sa alpabeto, nauuna naman yung letter B kaysa sa letter S, kaya bawang ang inuuna ko. O ayan, gusto kasi ni mother yung masunog-sunog, kaya sinunog ko nga talaga itong bawang. Tapos nilagay ko na nga itong ating guya. At ang kabilin-bilinan ng lola, ay ang kabilin-bilinan nga ng aking mother kapag ka nagluluto tayo at may suka, ay wag nga raw haluin, kaya tinakpan ko na nga lang agad. At habang pinapakulo ko nga yung adobo natin dun sa loob, pumunta naman ako rito sa labas dahil napansin ko ay pagkarami na naman sinampay ni Tita Man na pinaapoyan ko nga itong apoy ko dahil nagpapalambot nga pala kami rito ng pangulam namin sa swimming. Ang babaunin po kasi namin ay kaldaretang tinidor. Biro lang mga kaano, kaldaretang manok yan, ay kal kasi kaya daw matigas, kailangan palambutin ng sobra-sobra. At kabilin-bilinan nga ulit ng aking mother, wag ko nga raw hahaluin hanggat naaamoy ko pa yung suka, kaya talagang nilanghap ko nang nilanghap nung wala na ako naaamoy saka ko hinalo. Hihintayin ko ngang matuyo at magmantika yung adobo, kaya habang hinihintay ko yon, babalatan ko nga muna itong mga paan ng manok. Tinry ko nga na balatan nung napansin ko na medyo mahirap pa, binuhusan ko nga muna ito ng mainit na tubig para naman mamaya madali na itong tanggalan ng balat. Maya-maya, binalikan ko na nga yung ating nilulutong adobo at tignan ninyo, nagmantika na ito kaso lang medyo maalat kaya nagdagdag ako rito ng tamis. Ay ng matamis, ay ng asukal, basta yun na yun. Nung makaluto na nga ako, syempre kumain na ako, tapos sinarap ko na nga itong ating mga paan ng manok at napakadali na niyang balatan ngayon. Kapag natatanggal ko na nga yung mga balat, ang next ko naman na ginagawa ay pinuputol ko yung mga kuko ng manok. Ay grabe, nung tinitignan ko ng kuko ng manok, dinaig pa ako, mas mahaba pa yung kuko ng manok kaysa sa kuko ko. O tignan nyo mga kaano, sino ba namang hindi mai-insecure ay pagkaganda-ganda nung kuko ng mga manok, samantala
samantalang kalahig lang naman ang kalahig yan. Samantalang yung kuko ko, minsan nga napapamanicure at pedicure ko pa pero never naging ganyan. Bala ko nga na i-video yung pagluluto ko ng adobong manok kaso napagod ako sa paglilinis nito. Paggising ko, aba, luto na kaya heto't nakain na. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!